Mga botanteng 2 beses na hindi nakaboto sa Mangaldan, Pangasinan, umabot na sa halos 3,000 ayon sa COMELEC Mangaldan. Ang detalye sa report. Mahigpit ngayong minomonitor ng Commission on Elections Mangaldan ang mga deactivated na botante. Base sa tala ng COMELEC Mangaldan, umabot na sa halos 3,000 ang bilang ng mga deactivated voters o mga failed to vote twice. Ito ang mga registered voters na hindi bumoto noong 2022 presidential elections at 2025 midterm elections. Hindi sila mag-apply for reactivation, they cannot vote. Valid ID lang para ma-check yung pangalan nila na tama na sila ngayon. Mahigit 70,000 ang kabuang bilang ng mga botante sa Mangaldan. Ngunit dahil sa mga na-deactivate, bumaba ito sa humigit kumulang 67,000 voters. Patuloy ang off-site registration ng COMELEC sa mga barangay sa bayan. Napakagandang programa ng COMELEC yun kasi para mabigyan ng pagkakataon yung mga kabarangay namin na hindi na pupunta sa bayan at sila na lang lumalapit sa barangay. Karamihan din sa mga nakapagparehistro nitong Oktubre hanggang Enero, mga boboto para sa Sangguniang Kabataan. Mas maganda rin po makapagparehistro para makapili po na tamang makopo sa gagaya po ng nakapesto po sa politika. Dapat po maging mapanuri po. From October 20 to December 31, we approve about 970 qualified applicants. And then from January to present, about more or less 300. Sa pamamagitan nito, naabot na raw ng COMELEC Mangaldan ang 50% sa kanilang target na registrants. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon.